Ang dalawang magkapatid na babae ay nagsikap mag-ipon ng pera at nakabili ng isang apartment sa pag-aakalang magsisimula na sila ng masayang buhay. Ngulot hindi nila alam na ang bahay na pinaghirapan nilang bilhin ay isa palang pinagmumultuhan na bahay. Hindi nagtagal matapos silang lumipat, si Juhi ay halos mabaliw na sa ingay na nagmumula sa itaas, kaya nagpasya siyang magdikit ng mga sponge pad sa kisame upang mabawasan ang istorbo. Ngulit nang malapit na siyang matapos, muling umaling-umaw ang nakakairitang ingay mula sa itaas. Agad na kinuha ni Juhi ang kanyang camcorder upang i-record ang tunog. Balak niyang gamitin ito bilang ebidensya kapag hinarap niya ang kapitbahay sa itaas. Ngunit sa sumunod na segundo, isang kakaibang tunog na parang nagkikiskisan ang narinig mula sa balkonahe. Biglang tumunog ang telepono at kaswal niyang inilapag ang camcorder sa mesa, nakaturo mismo sa balkonahe. Ngunit sa kabilang linya, walang nagsalita. Pagkatapos, may malakas na pagbagsak mula sa itaas at biglang namatay ang ilaw sa bahay. Habang siya ay naguguluhan, mabilis ding bumalik sa normal ang ilaw. Dahil patuloy pa rin ang ingay mula sa itaas, hindi na niya ito matiis at nanghanda siyang umakyat upang makipagtalo. Hindi niya alam na sa sandaling iyon, may anino ng isang babae sa balkonahe at muling umalingaw-ngaw ang kakaibang tunog ng pagkikiskisan. At gano'n na lamang, biglang nawala si Juhi. Pagkalipas ng 4 na araw, napansin ng kumpanya na hindi pumasok si Juhi sa trabaho, kaya tumawag silang pulis na agad namang nakipag-ugnayan sa kanyang kapatid na si Juyang. Dahil si Juyang ay nananatili sa dormitory ng kumpanya dahil sa madalas na overtime, matagal na silang hindi nagkakausap ng kanyang kapatid. Nang siya'y umuwi, may nakita siyang isang papel na nakadikit sa pinto na nagpapaalala na huwag gumawa ng ingay sa loob ng bahay. Pagpasok niya sa apartment, nadadatnan niyang magulo ang sala at lubos na wasak ang silid-tulugan ng kanyang kapatid. Nagalit siya sa nakita at agad tinawagan ng kanyang kapatid, ngulit naka-off ang telepono. Naalala niya kung paano laging nagrereklamo ang kanyang kapatid tungkol sa ingay mula sa itaas. Ngulit dahil may problema si Juyang sa pandinig at hindi makarinig ng walang hearing aid, hindi niya kailanman naintindihan ang pinagdadaanan ni Juhi. Sinabi pa niya noon na dahil nabili na nila ang apartment, dapat na lamang silang mag-adjust na siyang ikilitahimik ni Juhi. Naghinala si Juyang na maaaring may kaugnayan sa ingay ang pagkawala ng kanyang kapatid, kaya pinuntahan niya ang lugar ng trabaho ni Juhi upang tanungin ang pinakamalapit nitong kasamahan na si Kihun. Sinabi ni Kihun na tuwing kausap niya si Juhi sa telepono, palagi itong nagtatanong kung may naririnig ba siyang kakaibang tunog, ngulit wala siyang naririnig kailanman. Nang maglaon, umuwi si Juyang at natagpuan ang telepono ng kanyang kapatid, ngunit patay ito at naka-off. Nagtaka siya dahil palaging daladala ni Juhi ang kanyang telepono, ngunit na yon ay naiwan ito sa bahay. Hinanda niyang i-charge ang charging cable upang maghanap ng mga pahiwatig, ngunit nang yumuko siya upang kunin ang charging cable sa sahig, napansin niya ang isang malaking amag na mantsa. Bago pa siya makareaksyon, may kumatok sa pinto. Nang tanungin niya kung sino iyon, nalaman niyang ang bisita ay ang nakatira sa ibaba, sa 504, na pumunta upang sabihan siyang manahimik sa loob. Bagamat ipinaliwanag ni Juyang na walang tao sa bahay nitong mga nagdaang araw at hindi maaaning sila ang pinagmumulan ng ingay, tumanggi ang lalaki na makinig. Malamig ang kanyang mga mata at nagbanta pa na kung magpapatuloy ang ingay, pupunitin niya ang bibig ni Juyang. Pagkaalis ng lalaki, nakita ni Juyang ang isang babae na may mahabang buhok na nakatayo sa dulo ng pasilyo, hindi gumagalaw, na labis niyang ikinatakot kaya agad niyang isinara ang pinto. Matapos ma-charge ng buo ang telepono, sinubukan ni Juyang na i-unlock ito, ngulit hindi niya alam ang tamang password. Kinabukasan, pumunta siya sa security office upang tanungin ang gwardya kung nakita nitong makaraan si Juhi. Sinabi ng gwardya na minsan nang nagreklamo si Juhi tungkol sa ingay, ngunit matagal na niya itong hindi nakikita. Nang banggitin ni Juyang ang residente ng 504 at sabihing palaging silang ginugulo nito, ipinaliwanag ng gwardya na si Jung Sim, ang nakatira sa 504 ay naaabala din sa ingay at hiniling ni Juyang na intindihin siya. Dagdag pa niya na dahil ang numero ay 604, mas binibigyang pansin ng mga kapitbahay.
Habang ipaliliwanag pa sana ng gwardya ang nangyari dati sa 604, ay may babaeng nagmamadaling dumating upang umireport ng masangsang na amoy sa basement at hiniling na agad itong silipin. Nang buksan ng gwardya ang pinto ng basement, bumungad ang isang matinding baho. Ipinaliwanag niya na mula pa 10 taon na ang nakaraan, may mga residente na walang konsiderasyon na nagtatapon ng basura doon hanggang sa maipon ito. Sinabi niya ring isinara niya ang pinto ng basement upang pigilan ito, ngunit may ilan pa rin na naghahagis ng basura sa loob sa pamamagitan ng bintana. Aabutin ng daan-daang milyong won ang paglilinis nito at dahil walang gustong magbayad, nananatiling hindi nalulusutan ang problema. Pagkalipas ng ilang araw, nagbitiw si Juyang sa kanyang trabaho at bumalik sa bahay upang maglaan ng mas maraming oras sa paghanap ng kanyang kapatid. Nagkataon ding kaarawan din niya ngayon. Habang tinitignan ang mesa na puno ng kimchi, hindi niya maiwasang maalala ang kanyang kapatid. Alam ni Juhi na mahal ni Juyang ang kimchi, kaya tuwing kaarawan niya ay gumagawa siya ng marami para sa kanya. Ngulit ngayon, wala ng Juhi na makasasama niya. Sa sandaling iyon, may naisip si Juyang at sinubukang gamitin ang kanyang kaarawan bilang password ng telepono ng kanyang kapatid. Sa kanyang pagkakagulat, gumana. Pagbukas niya, marami siyang nakitang recordings. Isa ang pinili niyang basta-basta, ngunit makalipas lamang 2 segundo, malakas na pagbagsak ang umalingawgaw sa kanyang tainga. Dahil suot niya ang hearing aid, hindi niya malaman kung ang tunog ay galing sa itaas o sa telepono. Bumalik siya sa silid tulugan at ipinagpatuloy ang pagkikinig. Narinig niya ang boses ng kanyang kapatid na puno ng reklamo at napagtanto kung gaano kadesperado si Juhi noon. Pagkatapos, narinig niya ang tila boses ng ibang tao sa recording, ngunit hindi niya maunawaan ang sinasabi. Pakiramdam niyang nasa tabi lamang niya ang boses, ngunit paglingon niya ay walang nakatayo. Sa susunod na segundo, inala niyang narinig ang boses ng kanyang kapatid sa sarili niyang tainga, kaya sa sobrang takot ay naihagis niya ang telepono. Nang maglaon, muling tumunog ang doorbell. Sa pagkakataong ito, malinaw na narinig ni Juyang ang boses ng kanyang kapatid sa labas, inuulit-ulit ang parehong pangungusap. Pakiramdam niyang may mali sa banggit, kaya tumanggi siyang buksan ng pinto at inhalip na sumilip sa peer hole. Ang figura sa labas ay may nangingitim na mata, malinaw na hindi si Juhi. Pagkatapos, dumating na muli ang kakaibang tunog ng pagkikiskisan na hinahalo ng matinis na ingay na nagpahirap kay Juyang hanggang sa siya'y bumagsak sa sahig. Sa susunod na segundo, bigla siyang nagising sa kanyang pagkatulog. Ngulit hindi pa rin niya malaman kung ang nangyari ay panaginip o realidad. Nang maglaon, dumaliwaw si Juyang at sa kanilang pag-uusap, nalaman niyang si Ki-hun pala ang nobyo ni Juhi at 6 na buwan na silang lihim na nagde-date. Ngulit ilang araw na niyang hindi makontak kaya humingi siya ng tulong. Magkasama silang pumunta sa district office kung saan nalaman nila mula sa opisyal na ilang buwan na ang nakaraan, ang babaeng nakatira sa 604 ay nagreklamo tungkol sa ingay at sinabing nakakakita siyang mga multo. Makalipas ilang araw, may masangsang na amoy na nagmula sa bahay niya at natuklasan na nagbigti siya. Nang marinig niya ito, naisip ni Juyang ang sarili niyang kumakain sa bahay at ang ideya na minsan na may nakabiti na bangkay doon ay nagbigay sa kanya ng matinding kilabot. Pagkatapos nito, sinamahan ni Ki-hun si Juyang pauwi at sa pagkakataong ito, may malaking papel na namuling makadikit sa pinto na nagpapaalala ng manahimik sa loob. Naniniwala si Juyang na si Jung Sim from 504 ang gumawa nito. Di nagtagal, nagsimulang gumawa si Ki-hun ng flyers para sa pagkawala ni Juhi. Samantala, tumawag ang pulis kay Juyang upang tanungin kung may bago siyang natuklasan. Inireport ni Juyang ang banta ni Jung Sim at iginiit na may kaugnayan siya sa pagkawala ng kanyang kapatid. Ngulit dahil walang ebidensya, hindi siya maaaring arestuhin ng pulis. Nalaman niya rin mula sa pulis na may CCTV malapit sa apartment, ngulit matapos itong suriin, nalaman nilang hindi kailanman lumabas ng gusali ang kanyang kapatid. Dahil naiwan pa rin ng bahay ang telepono at pitaka ni Juhi, at hindi ito umalis, naniniwala si Juyang na maaaring itinago siya sa apartment ni Jung Sim, kaya nagmakaawa siya sa pulis na imbestigahan pa ito. Ngulit hindi maaaring umasa lang sila sa hinala lamang. Nang maglaon, tumunod ang doorbell at si Jung Sim mismo ang bisita.
Lumapit si Kihon upang harapin siya, habang si Juyang ay nagtago upang manood. Nang buksan ni Kihon ang pinto at makita ni Jungsim na lalaki ang kaharap, imidyatong nagbago ang ekspresyon niya, nguhit sumilip siya sa loob, malinaw na alam niyang nasa bahay si Juyang. Hiniling niya na manatiling tahimik sila at agad na umalis. Pagbalik niya sa pinto ng 504, naglabas si Jungsim ng nakatagong kutsilyo, tunang ang presyo ng ingay ay nagtulak na sa kanya sa pagkabaliw. Di nagtagal, nagsimulang gumawa si Juyang ng flyers ng nawawalang kapatid at napansin ang isang batang nakatitig sa bintana ng basement. Dahil sa curiosity, yumuko din siya upang sumilip. Umalis ang bata at ginamit ni Juyang ang flashlight upang mas mabilyang makita ang sinayo. Sa sandaling iyon, bigla lang lumitaw si Jeng-in sa 804 sa likod niya at binalawanan siya na huwag magkalat ng flyers dahil may botohan for redevelopment ngayong taon at hindi papalayagan ng puno ng komite ng mga residente ang anumang iskandalo. Pag nadungisan ng tsismis ang lugar, malalagay sa panganib ang redevelopment at babagsak ang presyo ng mga bahay. Pag-uwi, nakatitig lamang si Juyong sa flyer ng kanyang kapatid. Biglang bumukas ang door lock at sa kanyang pagkagulat, si Juhi ang pumasok. Walang pag-iisip, niyakap siya ni Juyong, ngunit itinulak siya ng kanyang kapatid at dumiretso sa silid tulugan. Sinundan siya ni Juyong upang tanungin kung nasaan siya, ngunit walang laman ng kwarto. Bigla niyang narinig ang isang tunog sa sala, isa na namang bangungot. Sa kusina, habang kukuha ng tubig, nakita niya ang tila figura sa balkonahe. Sa takot, gusto niyang tumakbo. Ngunit biglang lamitaw si Jungsim sa pinto at paulit-ulit na sinusubukang ipasok ang code. Nang mawala ang anino sa balkonahe, kinuha niya ang kutsilyo at lumabas. Nang makitang wala roon, sumilip siya sa peephole at nakita niyang umalis na si Jungsim. Sa puntong iyon, tuluyan nang nabaliw si Jungsim dahil sa ingay at naghanap sa bawat palapag. Habang sumisigaw siya sa pasilyo, may napansin siyang nakatingin sa kanya mula sa itaas na sulok ng isang pinto. Biglang umilaw ang motion sensor light at habang tumatakbo siya, aksidente siyang bumagsak sa salamin at namatay. Kinabukasan, narinig ni Juyong ang mga sirena at bumaba at nakita niyang si Jungsim ang namatay. Sinabi niya sa pulis na hanapin ang bahay nito, ngunit wala silang natagpuang kakaiba. Pinag-isipan ng pulis na guni-guni lamang ito ni Juyong dahil sa trauma at binalaan siyang huwag magparatang ng walang ebidensya. Dumating din ang pinuno ng komite at sinabing sumpa ang apartment 604 at lahat ng tumira roon ay nababaliw. Hindi na unawaan ni Juyong ang sinabi, kaya pumunta siya sa 804 upang hanapin si Jong-in. Doon, may batang babae na tumakbo sa likod niya at ipinaliwanag ni Jong-in na iyon ang kanyang anak. Ngulit nang banggitin ni Juyong ang batang nakita niya dati, tila hindi makapaniwala ang pinuno ng komite. Nang maglaon, nalaman ni Juyong ang katotohanan. Ang babaeng nakatira noon sa 704 ay palaging inaakusahan si Jong-in ng ingay, kaya gumanti ito. Ngulit sa huli, pinatay ng lalaking mula sa 604 ang babae. Bago mamatay, paulit-ulit siyang kumatok sa sahig at dingding habang may tunog ng nangangalit na ngipin. Ngulit, binaliwala lamang ito ng lahat. Nalaman din niya na mula noon ay walang nakatira sa 704. Pag-uwi niya, may isa na namang papel sa pinto. Blanko. Nang tanggalin niya ito, may mga salitang nakaukit sa pinto gamit ang dugo. Sinusumpa siyang mapunta sa impyerno. Sa huli, sa basement natuklasan ni Juyong ang camcorder ng kanyang kapatid at ang katotohanang si Jong-in ang may kagagawan ng lahat. Natagpuan niya ang kanyang kapatid na halos patay na at tinangka niyang iligtas ito. Ngulit hinarang siya ni Jong-in na may hawak na martilyo. Sa huli, isinara ni Juyong ang bakalan ng pinto at iniwan si Jong-in sa loob tulad ng nangyari sa babae sa 704 habang walang pakialam ang mga tao sa ingay. Makalipas ang ilang araw, may bagong kapitbahay na lumipat sa 704 at nagbigay ng regalo kay Juyong. Nangakong mag-iingat sa paggawa ng ingay. At iyon ang buong kwento ng 2025 Korean horror film na Noise. Itong pelikula ay kahawig ng 84 Jegopmeter dahil parehong ginamit ang ingay sentral na tema upang ipakita ang refleksyon ng lipunan at psikolohikal na kalagayan ng mga tao.
Maganda ang atmosphere ng takot, bagamat medyo magulo ang daloy ng kwento. Iyan ang pagtatapos ng pagbabahagi ngayon. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.